Si Colonel Orly Mungao is now the man of the hour. Yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Kamakailan lang, ilang oras ang nakakaraan, nagpalabas ng pahayag. For the first time, isang active member ng AFP ang nagpahayag ng kanyang withdrawal ng suporta sa ating Pangulo. Maaaring siya ay isang tao lamang, pero malaki ang epekto nito sa moral ng maraming mga kasundaluhan. Ito po ay hindi kay Colonel Mungao nag-umpisa. Ang resistance ng mga men in uniform has started way back nung nagpakulong itong si Colonel Grijaldo kaysa piliin na siya ay yumukod sa pang-aabuso ng Quadcom. Pagkatapos yan, si Orly Gutesa, active dating Marine, ay nagpahayag ng kanyang nalalaman tungkol dito sa flood control, knowing the risk involved. And then now you have General Pukis na dating general or active retired general, kauna-unahan na inaresto na ex-military dito sa panahon ni Bongbong Marcos. And now you have someone in active duty who has expressed his disgust or mistrust to the government and the withdrawal of his support. And I would imagine right now, Malacanang will be in panic. Sinabi ko na sa inyo, itong mga huling dadating na araw na ito, events will be coming in very fast. The 40 years is coming, Mr. President. And like I've told you, this scenario of history repeating itself is now being played before our eyes. Makikita nyo na rin ito na very obvious na ang paghina ng Pangulo. The alliances that he built with the Dilaws and the Pinks, with the Reds are now collapsing. Kamakailan lamang binomba sa Mindoro, yung mga NPA at yung pumapalag itong mga naging temporary na kaalyado niya sa paggiba kay Sara Duterte. At ngayon ay nagrereklamo na sila at bakit binobomba yung kanilang mga kasamahan ng mga NPA doon sa Mindoro. And this is now creating friction. They are now threatening to expose the president. So, maagang nagigiba yung mga alliances na yan. Sinabi ko sa inyo, yung mga alyansa nito, temporary lang ito, naggagamitan lang sila. And now that their interests are at stake, kailangan na silang magsipalag laban sa isa't isa. Recently, Congressman De Lima, sumama kina Congressman Irice to file a case before the Supreme Court regarding the 2026 budget. Nagre-reklamo na sila Kiko Pangilinan. Slowly, binabanggit na yung pangalan nila Romualdez, nila Zaldico, binabanggit na ng mga Dilaw at mga Pink. And this means that the alliance is being disintegrated, nalulusaw na ito. At eventually, pag naramdaman na ng Pink na talagang pabagsak na si Bongbong Marcos, makikita nyo si Bongbong Marcos naman ang kanilang aatakihin. Realizing that it's possibly na magkaroon nga ng uprising similar to what happened in EDSA 1. And they don't want to be out of the picture. Gusto nila, they are well within the loop. Ayaw nilang fully mag-commit against kay Marcos today, but slowly, they're trying to create distance between them and Marcos kasi eventually, pag nag-aklas ang taong bayan ito, may mga taong sisisihin. Sinong sisisihin bukod kina Marcos? Yung mga nakipagsabwatan sa administrasyon na ito that made it possible for all of this robbery, this plunder of the nation to happen. Now, going back to this withdrawal of support, it is critical. Bakit siya importante sa kasalukuyan para sa mga nagmamasid kung magkakatotoo nga ba yung sinasabi ko noon, the repeat of the 40 years cycle nitong ng EDSA 1. Yung declaration of the withdrawal of support, although it came from one person, hindi po ibig sabihin siya lang yan. Marami pong mga nasa militar, sa kapulisan, ang matindi ang disgusto. Noon pa man po ay hindi ako nag-agree
na dapat ang magkaroon ng panawagan ay kina Bronner at sa mga general na ito. They are so deep into it. The scheme of corruption ay hindi po pwedeng labanan ng mga general kagaya nila Bronner, because it is, in all likelihood, it is the probability of them being a part of it is higher, mas mataas. There are about 200,000 active personnel of the military, at imposible naman yung 200,000 na yan, lahat ay nakinabang o nag-a-agree sa ginawa ng administrasyon na ito sa pera ng taong bayan. Marami po dito mga active ngayon, mga PMAers, and they are committed to the vows that they took. Their pledge, they take it seriously. At marami po sa mga sundalo na naririyan na araw-araw nakikipaglaban sa mga kalaban ng Estado ay dismayado sa kung papaano ang pera ng taong bayan ay it was plundered. Basically, it was plundered. Hindi po ito simple robbery. This is a case of plunder. Talagang inubos po ang pera ng taong bayan. And I believe that yung paisa-isa na ito na deklarasyon ay it will spread like wildfire. Eh, sabi ko nun, hindi kailangan yung mga general ang magdeklara. You have to observe the junior officers, those who are lower in ranks. Sapagkat sila yung araw-araw na nakikipagdigmaan, nakikipaglaban, at sila ang mas naaapektuhan ng mga maling polisiya at desisyon ng gobyerno. Buhay nila ang nakataya dito. Kaya naiintindihan ko kung ang isa sa kanila ay tatayo na tungkol dito. And now, this is just the beginning. The flames of the withdrawal of support has been lit. Nag-umpisa na siya. At ang tanong sa administrasyon, kaya nyo kaya itong pigilan? Well, there is nothing that the administration right now is doing that will stop the flames of this expression of the popular sentiment. I think this is now the popular sentiment among the enlisted personnel. Importante po sa mga kasundalohan na ang kanilang sinusunod na Commander-in-Chief has the moral authority and moral ascendancy. Sa dami po ng kontrobersiyang kinakaharap ng Pangulo tungkol sa korupsyon, sa droga, sa immoralidad, sa tingin ko, marami sa mga kasundalohan natin ang nag-iisip na. As a matter of fact, months before this, there are soldiers already and there are active police officers na nagme-message po sa akin na yun lang ang sinasabi, na hindi lang sila makapagsalita sapagkat sila ay nasa serbisyo pa. Pero ayaw nila yung nangyayari. Pero ngayon, meron ng isang matapang na sundalo that despite of the possible consequences against him, he stood up for the nation. Tumayo na siya para sa bansa kasi alam niya kung saang direksyon tayo patungo pagkatapos nito. Right now, Malacanang is in panic. Kaya sinasabi ko sa iyo, araw-araw, sa paglipas ng mga araw nito, natuturete na ang mga nakaupo dyan sa palasyo. Kasi alam nila, paigsi ng paigsi ang panahon. Pebrero 2026, ito ay malapit na. Maniningil ang kasaysayan at hindi nila ito mapipigilan sapagkat wala silang ginagawa upang pigilan ito. Pero tayong lahat, patuloy tayo dito. Mga kababayan ko, kayo po ay patuloy na makilahok. Sumali po tayo sa diskurso. At sa ating pagsali na yan, patuloy tayong magsipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.